Ayun o, binaba natin. Naka-high beam pa rin. Pag ini-spray nyo siya guys, sa butas. Ano nga po ba yung difference ng contact cleaner compared sa WD-40? Check natin yung pindutan. Yun. O pagad. Magandang hapon po sa inyo, Moto Arc here. So sa video ito, share ko lang po sa inyo yung pwede po nating gamitin dito sa ating mga handle switch or sa mga electrical ones na hindi na po siya gumagana, nagmamalfunction, or may part na hindi po nag-switch yung part na pinindot natin, halimbawa na lang yung signal light. Ano po ba yung safe na pang-spray po dyan, pang-linis po dyan para gumana po ulit yung mga wirings po natin dyan. Kasi minsan, kapag nababasa po yan, kahit na stuck pa po yung mga handle switch po natin. Once na nabasa, kakaroon po ng oxidation, mga parang konting rust, or parang na-short circuit ng konti. Kaya naman, hindi na po siya nagpa-function ng maayos. Minsan, pag pinindot po natin signal light, hindi po siya umiilaw, hindi po umiilaw yung signal light po natin. Minsan, oxidation lang po yun, dumi, debris na nasa loob nito. Napaka-hassle naman po minsan kapag lilinisan pa po natin yan, bubuksan pa po, di ba? Kung meron naman po tayong magagawa na kahit nakatakip pa po yan, kahit naka-asbuilt pa po yan, maayos na po natin. So ito, share ko lang po sa inyo for context. Ito pong nakasalpak dito kay Scarlett natin is domino handle switch. So halos 2 years na po yan nakasalpak yan. At may mga times po na kapag nababasa siya is nagmamalfunction. Minsan nagkukusa pumipindot-pindot at yun, nagkakaroon na ng oxidation. So may ginagamit lang ako na pang spray. Actually ito, naka-isang gamit pa lang ako nito, pero effective po siya. Gumana yung switches ko na nagmalfunction or parang medyo pumapalya. Gamit po natin Marsh contact cleaner. Yung dati ko pong ginagamit is WD-40 lang. So compare na rin po natin yung difference ng WD-40 dito sa contact cleaner. So yun. So para pakita sa inyo, ngayon kasi nag-malfunction ulit yung high beam at saka low beam natin. May part na nag-stay lang po siya sa high beam, no guys. Ayan. Signal light natin gumagana pa ngayon eh. Pero last time, nung di yan gumagana, pumuputok pa. Nung hindi yan gumagana, ito lang pa ng spray ko guys. Actually, ito pangalawang bili ko na. Lalagay din ako ng link kung saan po natin nabili to. Nakita ko yung effectiveness niya, kung kaya naman po-promote ko rin sa inyo to guys. Siguro, pwede kayong humanap ng ibang brand, pero para sa akin, itong Marsh na to, medyo mura siya eh, sa TikTok. Medyo parang sikat tong ano na to eh, brand na to. Pero yun, pagkita ko yung naging problema nung high beam natin. Ito, by the way, pati sa stock, applicable to. Kasi yung tropa natin, stock yung left handle switch na. Nagka-problema, ganito lang din yung ginamit niya. Contact cleaner. Gumamit siya ng WD-40, pero explain natin yung difference. Kung ano yung difference niya sa WD-40. So yung problema nito, yung high beam niya, ayan, high beam, tapos bababa natin siya. Ayan o, binaba natin, naka-high beam pa rin. Kumbaga may part na pumapalya siya, dapat mag-low beam na yan pag binaba natin to. Ayun o. Alam niyo yun, kung parang kukunin pa natin yung kilit eh. May part naman na nag-low beam siya. Ayun o, binaba natin. Blue pa rin siya. Ayan, same dito. Naka-high beam pa rin siya. Ayun o, naglolo ko. May part na hindi siya gumagana. Though ito, may passing talaga yan. Kaso, mahina na yung passing niya. Ayun o. Parang yung spring natin yung problema nito. Yun lang yung naging problema ko dito. Pero pag may time tayo, ayusin natin. Ayan, pero pagbaba natin, low beam na dapat yan. Wala na to. Kasi passing yan, bababa pa natin para mawala. Ayun, baligtad naman. So yun, naglolo ko. Check natin mamaya pag na-spray nito. Yung niya, yung hazard, gumagana pa oh. Kaso, yung yung problema na to, spring din. So naayusin natin. Ayun ang problema ko. Diba? Gusto mag-low beam, ang hirap. So yun, para sa stock, para sa mga kahit mga ibang handle switch po guys na nagkakaroon ng problema sa wiring, pwede po tayong gumamit nito. Marsh contact cleaner
para sa mga wiring. So ano nga po ba yung difference ng contact cleaner compared sa WD-40? Actually, parehas po na nakakaayos, nakakatanggal ng kalawang, debris, or oxidation yung WD-40 at saka contact cleaner. Ang pinagkaiba lang, magkaiba po sila ng formulation. Yung WD-40, effective siya para sa mga rust. Mas effective po siya sa mga rust kasi yung base niya is parang oily. So last time dito yata tayo nagtanggal ng oil, ay dun pala sa ADB natin. So kapag may mga rust, halimbawa dyan sa part ng ano nyo or any part ng motor nyo, halimbawa ito na lang, ayan, kailangan na ng WD-40 nito. Pag nag-spray tayo ng WD-40 dyan, ang matitira kapag natuyo siya, medyo natuyo-tuyo na, may matitirang oil. So yung oil na yun magpo-protect para sa rust po natin. So matatanggal niya po yung kalawang, yung mga debris, mape-prevent niya po yung kalawang kasi may oil na matitira. Sa mga contact cleaner naman kasi guys, ito pag in-spray natin sa motor natin, pag natuyo siya, maglalaho siya, walang matitirang oil. So ang cons kasi kapag may natirang oil, halimbawa in-spray natin dito WD-40, natanggal nga yung oxidation, yung mga debris, yung oil, naayos natin yung problema. Pero pag may natirang oil, magiging cause po yun na kumapit yung mga alikabok, yung mga dumi. At soon, katagalan, magkakaroon na naman ng mga composition ng debris, masira na naman yung wiring natin kasi parang mga nakabara, nagkaroon ng oxidation, karoon ng mga debris, yun nga. Kaya nakakatulong yung W40, maayos. Pero hindi siya makakatulong para ma-prevent po yung mga dumi. Lalapit pa rin po yung dumi. Pero itong contact cleaner, pag natuyo po siya guys, mawawala po siya. Nakalimutan ko yung base niya eh. Ano ba yung base nun? Lagay ko na lang dito kung ano yung pinaka-base nito. Kaya yun, perfect po siya sa mga electrical po natin. Pag natuyo, maglalaho na lang. At matatanggal niya po yung mga debris. Malilinis niya po yung mga electrical parts po natin. So may libreng straw lang siya guys. So syempre yung straw, lalagay natin dito. So yan, basahin lang po natin yung iba niyang na nasulat dito. Safe for use on electrical components, fast acting, quick drying. Ayun leaves no residue. Ibig sabihin, walang residue may iwan, walang oil na maiwan, di tulad ng WD-40. So spray na natin to guys, tignan natin. So off lang muna natin to. Safe to, yung contact cleaner kagaya ng WD-40. Non-conductive po siya, ibig sabihin, hindi po siya magkukos ng short circuit na kagaya ng tubig. Yung tubig kasi, halimbawa may wire dito, may wire dyan, tapos nabasa mo ng tubig, syempre may sa pagitan may tubig, halimbawa na lang, mag-short circuit po siya. Kumbaga parang magdudugtong yung dalawang wire dahil sa tubig. Pero ito non-conductive, hindi siya ganun. Spray lang natin. Pag spray nyo siya, kung makikita nyo, dito lang sa gitna. Ayan. Kung makikita nyo, daming tulo-tulo. Pero mamaya tignan natin kung may residue tayo makikita dyan. Pag ini-spray nyo siya guys, sa butas, yung mapapasokan nyo yung loob ng switch. Ayan. Kaya may straw rin siya. Kagaya nyan. I-spray natin sa lahat. Para rin siya, parang nag-akas, pampadulas na rin kasi matatanggal yung mga residue. Para lumutong ulit, pindutin yung mga natin, pindut-pindutan. Lagyan pa natin ng konti. Ayan. Ayan, tapos patuyuin lang natin guys bago natin gamitin. Syempre para alaw muna natin na matuyo, mag-penetrate siya sa ating mga motor. Ayan, kung makikita nyo, pagkatuyo niya, walang residue Ito mamasa-masa na lang, pero hindi siya oily. Hindi tulad ng WD-40. No residue siya. Yun yung gusto ko dito. So hindi siya messy, hindi siya malangis-langis. Hassle naman kasi kung malangis-langis yan, di ba? So after ng mga ilang segundo pa lang to guys, tuyo na. Ayan, konti na lang, matutuyo na lang yan. Pag may sobra-sobra, punasan nyo lang. Matatanggal yan. Pero hindi siya ma-oil, no? So pag natuyo siya, talagang wala siyang residue. Ayan, kapag medyo nasobrahan lang, parang tutulo lang. Siyempre, kailangan yung punasan. Start natin yung motor. Check natin tong high beam natin kung gumagana na. Check natin yung pindutan. Yun. O pagad. O, di ba? Ayun. Taas baba lang. Okay, goods na siya.
Di ba? High, low. Oh, all goods agad. Kanina, may part talaga na umano siya, pumapalya. So, kahit dito, check natin. Ayun o, high, low, high, low, high, low, high, low, high, low. So, wala na siyang palya. Okay, goods na tayo dito. Sa indicator niya, makikita naman natin dyan na gumagana na talaga siya. Okay, goods. Yung iba switch, goods naman to. Ito lang yung pumalya sa akin, yung passing. So, sa tropa natin, stuck siya. Stuck na left handle switch ng click niya. Nagka-problema naman yung signal light niya. Signal light niya, may part na kahit pinindot niya na, nandun pa rin signal light. So, nung nag-apply siya ng contact cleaner, katulad nito, di ko lang alam kung anong brand, hindi ko na natanong. Pero contact cleaner din. Gumana siya. So, hindi na niya kinailangan buksan. Tumingin lang siya sa online, which is, yun, nakita niya nga na contact cleaner lang din. Actually, marami nang gumagawa nito. Sinare ko lang din sa inyo, guys, para sa mga hindi pa nakakaalam. Ayun, kung may part sa electrical nyo, sa motor nyo, even kahit dito, ayan, sa ilalim, sa magneto, pwede kayong gumamit ng contact cleaner para malinis po yung maging trabaho nyo. So, wala po siyang may iwang residue. Hindi po siya oily katulad ng WD-40. So, napakamura lang nito. Nakalimutan ko magkano yung presyo nito. Tignan nyo na lang dito sa description. Yung maglalagay po ng link ng item po natin dyan para maka-order po kayo online. So, ito pang matagalan na po ito, 250 ml. So, tabi nyo lang once na may hindi gumana ulit sa inyong electrical parts, especially yung dito sa left handle switch, kadalasan sa problema. Okay, goods to. So, ilang muna para sa video nito. Sana nakatulong. The more click, the more you know. Contact cleaner para sa electrical wirings or electrical switch ng ating mga motor. Effective to, guys. Bye-bye.